The Holy Scripture ang ating pag-uusapan. So ang ating text ay 2 Timothy chapter 3, verse 16. Ikalawang Timoteo 3:16. 2 Timothy chapter 3, verse 16. 2 Timothy chapter 3, verse 16, ang bugos nga kasuratan ginsurat hapag aghat han Dios. Ngan mapulsanon para pagtutdo han kamatuoran, pagsaway han kasaypanan, pagtadong han baliko nga mga buhat, ngan pagtutdo hinmatadong nga kinabuhi. So all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Verse 17, basi ang tawo nga nagaalagad ang Dios, matakos, ngan masangkap, hinhingpit, nga pagtuman, han nga tanan nga mag-upay nga mga buhat. That the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. So ang ating discussion ngayong hapon, mga kapatid, sa doctrine class ay the inspiration of the Bible. Doctrine class, the inspiration of the Holy Scriptures. So, mga kapatid, simula pa noong unang panahon, nagiging malaking debate ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kung merong isang bagay na aatakihin ng dyablo sa buong kasaysayan ng tao, simula pa kay Adan ngan kan Eva, ang pinaka-inaatake na ng Yawa ang salita ng Panginoon. So sa ating church, ay sisikapin natin na magkaroon tayo ng matibay na pagde-defend. Sabihin, ipagtanggol natin, malaman natin kung bakit ang salita ng Diyos ay mapulsanon, kung bakit ito angay sarigan, ngan bakit ito ay may otoridad sa ating kinabuhi. So pag sinabing inspiration, simula yan sa word na inspired. Makita natin dito yung word na inspire. Kumbaga spirit, no? Naging A lang yung I. Sabihin ng inspired, God breath. God breath. O sa wikang Griego, pneuma. Sabihin, hiningahan ng Diyos. Diyan sa 2 Timothy chapter 3, verse 16, all scripture is given by inspiration. Sir Ricky, diyan sa iyo, anong ginamit na term sa verse 16? Breath, di ba? All scripture is given by breath of God. So, yung inspiration, ang kanyang convert na term, hiningahan. So, kung ang sabi ng Biblia, ang kasuratan, hiningahan ng Diyos. Amen? Binigyan niya ng espiritu or pneuma, meaning God breath, hiningahan ng Diyos. Sabihin, yung Bible, hindi lang ito basta sulat ng tao. Amen? Kundi ito ay hindi lang din lamang naglalaman ng salita ng Diyos, kundi ito mismo ang salita ng Diyos. Amo gud ini. Amen? Amo nga ni, nga diri na kita nagulat nga may tingog kita mabatian. Baga, o sa kaaga nagmata ka, nag-CR ka, may mabatian ka nga. Sandro, amo tim imo buhaton. May time frame sa Bible na ang Diyos gumamit ng revelation. Sabihin revelation direct na pagpapadayag kagaya sa mga propeta. Amen. Bakit ang Diyos nagre-revelation? Sabihin gamitin natin, lagay natin yung term revelation. Direct communication. Number 2, inspiration.
Number 3, illumination. So ito yung tatlong paraan ng pakikipag-usap ng Diyos. Una, ang Panginoon, direktahan siya nakikipag-usap. Amen? Halimbawa, nakipag-usap siya kay Adan. Adan, bawal kainin yung prutas na ito. Sabihin, si Adan, di siya nagbabasa ng Bible. Kay story good niyaan, Ginoo. Kaya ang tawag doon, revelation. Sabihin, direkta nga pakikipag-usap. Direct communication. Ngayon, dumating yung time na ang Panginoon gumamit ng mga tao para magsulat ng Biblia. Ang tawag doon ay inspiration. Na yung mga nagsulat ng Bible ay giniyahan ng baraan nga Espiritu na sila makapagsulat. God inspired. Makita natin mga kapatid sa First Peter chapter 1. God breath. Second Peter, mga kapatid. Second Peter chapter 1 verse 20. So, meron tayong revelation, direct communication, may inspiration, God breath, o hiningahan ng Diyos, na yung Espiritu ng Panginoon ang naggiya hit mga nagsurat. Okay? Second Peter chapter 1 verse 19. Ikalawang Pedro 1, tama, 19. Second Peter 1 verse 19. So, ang sabi ng Biblia, Second Peter chapter 1 verse 19. Sanglit labaw pagod an amon pagtapod han mensahe nga igin pasangyaw han mga manalagna. Maghinga upay kamo kun iyo ini pamatian hin maupay kay sugad ini hinsuga nga malamrag hamasirom nga dapit. Tubtubhan pagpunias han adlaw han Ginoo ngan pagsirang ha iyo makasing-kasing han bituon ha kaagahon. Amen. Verse 20, kundi labawhan nga tanan, hinumdumi ini. Waray usa nga makakagsaysay ha iyala kalugaringon. Amen. The Bible is not without private interpretation. Waray makakagsaysay hit iyala kalugaringon nga paagi. Hin panagna didahan kasuratan. Verse 21. Kay waray panagna nga inmabot hakaburoton lahin tawo. Kundi ginladngan han Espiritu Santo an mga tawo didahan pagimangaraw nira han mensahe nga tikang sa Dios. Nakita niyo mga kapatid, yung mga tawo ginladngan. Ano pa yung ginladngan? Mga kapatid, sa baga mas madaling pag-intindi. Gingios, baga ginpahimo, baga ira gingiyahan, pinatnubayan, as they were moved sa English, as they were moved by the Holy Ghost. Diba? Sabihin, diri ra basta nagsulat la, kaya tinuod la, makura isulat it Bible, kung kanan tawo lang nga hunahuna it gagamiton. That is the one miracle na aton baga may isang milagro nating makikita mga kapatid. No? Paano nasulat ang Bible? Gumamit ang Diyos ng mga tao at kanyang binigyan ng kanyang Espiritu upang maisulat nila ang mga pinapasulat ng Diyos. So, ano yung illumination? Hindi po ito yung Illuminati na sinisiring. Illumination, pagpapaliwanag. Sabihin, binabasa natin, naiintindihan natin. Sabihin, enlighten. Ephesians 3, verse 3 hanggang verse 4. So ito ang proseso ng illumination o pagpapaliwanag. Kaya nga, pagpapaliwanag Sabihin, pinalamrag. Pagpapaliwanag. Pinapaliwanagan. Amen? Ephesians chapter 3, verse 3 hanggang verse 4. Kaya yun. So, ano sabi ng Biblia mga kapatid?
Ephesians chapter 3, verse 3 hanggang verse 4. Igin padayaghan Dios an iya tinago nga pagburotan ngan igin pahibaro niya haakon. So kana igin pahibaro kan Pablo. Amen. Ano? An mga tinago nga mga pagburotanhan Ginoo. Para ano kuno? Verse 4. Ngan kon iyo basahon an akon igin surat, ibabaroan niyon akon insabutan. Yon. So kapag binasa mo na, maintindihan mo na. Nakuha niyo mga kapatid? So yun yung illumination. Enlighten. So tuwing nagbabasa ka, nagampo ka nga Ginoo, abrit akon, unahuna, giyaan ako na imo barang espiritu, base akon ini maintindihan. So, sabihin, dili man naton direct naririnig ang Dios, pero tungod kay naiintindihan naton hiya, bagalagap yan nakikig-communicate aton. Amen? Kaya doon pumasok yung termino na nangungusap ang Diyos, pinagin iya kasuratan. Nangungusap ang Diyos, pinagin iya salita. Kaya ang mga tao na nagbabasa, naiintindihan nila. Kaya ang Bible, hindi lang siya dapat for reading. Dapat ang Bible for understanding. Amen? Kasi marami nagbabasa ng salita ng Diyos na nahihirapan silang maintindihan. At normal yun. Sabagat ang Biblia ay salita ng Diyos, walang may power mag-interpret niyan, kundi mismo ang author. Di ba? Yung may power mag-interpreta ng libro, yung gumawa ng libro. Kaya nga, nakasanayan natin lagi nagpipray bago tayo mag-aaral. Sabagat wala tayong magagawa kung wala ang Panginoon. Ang Espiritu ang nakakaalam ng mga bagay pati sa Diyos at kita ay nagiyan tayo ng barang Espiritu. So, revelation, inspiration, illumination. Klaro ha yung mga patid? Amen? So, ang Ginoo ba nakikistorya pa rin ha ato nastaya na? Amen. Paanong paraan? Kapag binabasa mo, naiintindihan mo. Amen? Kaya huwag kayo maniniwala doon sa nag-inop ako. Baga, may agilang malaki, nagkikinalayo. Tapos dumapo kan Sandra. Ginbitbit si Sandra sa langit. Siguro si Sandra nasa langit na. Sabi mo, inop niya, nag-conclusion niya dayon. Paglabas, si Sandra naglalaba. Ba inop ko? May nasaring. Nag-inop siya. Di paratay ko no yan, di ba? May maraming ganyang klaseng istorya. Kumadto ko no yan, impyerno. Bumisita. Sabi niya, sa impyerno, nandun nga yung congressman eh. Baga nag-istorya, 50-50 na hiya, nakadto ko na sa impyerno. May daliwat, ti paratay na hiya, bumisita ko na hiya halangit. Nakita niya doon yung mga anghel ko, no? Nakita niya si Jesus. Kaya nung nagising siya, in-interview siya ng mga reporter. Kumbaga, kakaiba yung istorya niya. Mga kapatid, meron ng Bible. Amen? Hindi na tayo maghahanap ng iba pang basis. Kaya nga sabi, inspired yan eh. Ito ang salita ng Diyos buhay, makapangyarihan. Hebreo 4:12 ang ating basis, mga kapatid. So, Hebreo 4:12. Hebreo 4:12. Kaya ayaw ko mo basta tumuod, mga kapatid, no? Ayaw lang pagtuod basta-basta. Saraon niyo, sabihin, sasalain ninyo, ikikritik niyo statement kung against bahiya or tikang kasuratan ng Panginoon. Hebreo 4:12. Hebrews chapter 4. Wala mga kapatid. Hebreo 4:12. Ano pong sabi, mga kapatid? 2 Timothy 3:16. Hebrews 4 verse 12.
Pwede po pakibasa mga kapatid. Uh, Sister Flor. Nagulat ha. Salamat, sister. Verse 12, sister. Kaya punuhan Diyos, buhi. Amen. Yan, mamatarong pa. Kaya hindi san ano nga kampilan nga duduwa itong tarong. Matarong pa upay na sadang makagbahin ang talagyan ng Espiritu. Han kaluluthan ng han mga utok, ng madaglit makasabot sa mga huna-huna, ng mga tinguhan sa tingkasin. Amen. Salamat, sister, sa pagbasa. No? Nakita niyo mga kapatid, nakasabot, han tinguha, han kasing-kasing. May masering. Yung preaching ni pastor, parang alam niya yung nangyayari sa akin. Mga kapatid, hindi yung pastor yung maaram. Salita ng Diyos. Hindi, wala namang CCTV yung pastor kada isa sa atin eh. Kaso nga lang, dahil mahal ka ng Diyos, hindi siya pumapayag na hindi ka mapagsabihan. Amen? Kaya hindi trabaho ng pastor makigmarites anong kalagayan ng bawat isa. Ang trabaho ng pastor mag-aaral ng Biblia. Kasi kahit hindi niya alam yung kalagayan ng bawat isa, basta alam niya kung ano sinasabi ng Diyos, makakarating yun sa pangangailangan ng bawat isa. Kasi ang salita ng Diyos ay buhay ng maabtik. Imagine mga kabugtuan kung magkaroon tayo ng adlaw-adlaw nga debosyon. Sabihin, araw-araw ka nagbabasa. Sabihin, araw-araw din mamimit yung pangangailangan mong espiritual. Sabihin, hindi ka lang basta nakabase sa pangangaral. Sabihin, kahit sa yung private personal life, nakapagbasa ka at ang Diyos na ipag-uusap sa'yo. Amen? Nga nabaton ka, gaya pinagiit, pagampo. So yung pagbabasa ng Bible, as if God is talking to you. So when you pray, as if you are talking back to God. So yung prayer and Bible reading, baga hiya inhale ngan exhale hitaw. Dili pwede puro inhale la. Dili mo pwede puro exhale la. Kailangan inhale, exhale. Inhale, exhale. Kaya may mapakaya na, Pastor, anong mas mahalaga? Bible reading, pagbabasa ng Bible o pagampo? Sumagot si Charles Spurgeon, anong mas mahalaga? Inhale o exhale? Sabihin, pareha silang mahalaga. Amen? So, ngayong hapon, di tayo mag-usap sa parte of prayer, kundi ipinakita sa atin gaano kagamhanan ang pulong sa Diyos. It is inspired, hiningahan, kinasihan, breath of God, na salita ng Diyos. Kaya, may gahom ini makasabot, hit, huna-huna, ng kasing-kasing hit, tao. Kaya sa tuwing tayo nagbabasa, malalaman natin yung kalooban ng Diyos. Ngayon, pagdating naman sa infallibility, sabihin, Pastor, ang Bible ba trustworthy? Sabihin, angay ba yun tapuran? Amen. Kasi yung saksi ng Bible, yung mga tao sumulat nito, hindi lang basta 2 o 3, kundi marami ang nakakita, bisan pa nga ni kamatayon, pagkalibing at muling pagkabuhay ni Jesucristo. Sa Acts chapter 1, makikita natin mga kapatid, yung term na infallible. Acts chapter 1. Mga buhat, kapitulo 1, makikita natin na ang kasuratan ni Ginoo angay god tapuran ngan sarigan. Acts chapter 1, verse 1 to 3. Acts chapter 1, verse 1 to 3. Verse 1, sa babasahin ko po. Minahal ko nga Teopilo, ditoan siyahan nga ginsurat ko nga basahan, ginsaysay ko ang katanan nga ginbuhat, ngan gintutdo ni Jesus, tikanghan pagtikang niya, han iya, buruhaton. So, ang writer ng Acts, si Brother Luke. Si Luke ang sumulat nito. Kaya yung 2 libro niya na sinulat, yung Gospel according to Luke, tsaka yung Book of Acts. Hiya an author. Verse 2.
Tubtob hanadlaw han pagbayawa haiya ngadto ha langit. Hanwaray pahiya babayawa, gintugon niya pinagihan gaman espiritu ang mga tawo ngaya ginpilihin ka mga apostoles. Verse 3. Sulodin 40 ka adlaw, tikang hiya mamatay, nakadamo hiya pagpakita haira. Ha mga paaging nga nagpapamatuod hinwaray ruha duha nga buhi pa hiya. Pinmakita hiya haira nga nakigkayakan haira may tungod han ginhadian han Dios. Amen. Sabihin nagpakita ang Panginoon ng mga ebidensya na siya ngay muling nabuhay. Mga kapatid ko, may mapakiyan na Pastor, ang Bible ba katiwa-tiwala? Totoo, katiwa-tiwala ito. Sabagat, istorya kami kanina ni Sir, 2 o 3 saksi nga lang matibay na eh. Sa barangay, nasisettle yung mga issue eh. Basta may saksi ka lang na 2 o 3. Sa church discipline, kapag di rin namati at kabugtuan, nga imugin confront, anong sabi ng Bible? Magdala ka ng 2 hanggang 3 saksi. At lahat ng salita ay napapatibay. How much more sa Biblia, mga kapatid? Pinakita ng Panginoon yung mga pagpamatuod nga waray ruha-duha. Puna tayo mapalit sa Acts chapter 1 Corinthians chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 hanggang verse 4. 1 Corinthians chapter 15 verse 3 hanggang verse 4. Sabi ng Biblia, iginhatag ko na haiyo an akon nakarawat nga amuan labi ka mahinungdanon nga namatay hi Kristo tungod an aton mga sala. Sumalahan na surat hakasuratan. Verse 4. Ngan iginlubong hiya, ngan ginbanhaw. Ha ikatulo ka adlaw sumalahan na surat hakasuratan. Verse 5. Nga nagpakita hiya kan Pedro, ngan kahuman hangatanan nga 12 ng mga apostoles. Pero ang saksi, 12. Amen? May pa, verse 6. Ngan hausa kahigayon, pinmakita hiya ngadtuhin sobra ka 5 kagatos. Ano po yung 5 kagatos? 500, no? Amen? 500. Ang iya mga tinunan, nga mga buhi pan kaorogaira, bisan kung patay na ang iba. Verse 7. Ngan pinmakita hiya kan Santiago, ngan kahuman hangatanan nga mga apostoles. So makikita natin, ibabase natin sa kunpirait mga saksi, sobra-sobra ang 500. Amen? Kaya nga sabi ng Panginoon, kung naniniwala tayo sa sinasabi ng tao, mas lalo tayong maniwala sa sinasabi ng Diyos. At ang Diyos ay nag-istorya para iya bugtong na anak. First John, magbabasa tayo mga palit. First John, verse 9, chapter 5. First John chapter 5, verse 9. First John, unang Juan, chapter 5, verse number 9. First John chapter 5, verse 9. Amen? Kung natuod kita, han pagsaksihan mga tao, labi pa nga matuod kita han pagsaksihan Dios. Amen? Ngan amo ini ang pagsaksi, ngay ginhatagan Dios may tungodan iya anak. Sa English, if we receive the witness of men, the witness of God is greater. Amen? Diyan po sa English, sir. Paano diyan yung pagka-English niya, sir? Maganda yung version diyan eh. Sige. Sila, Sister Flora, magpakitulungan mo si Sir Ricky na lang. Verse 9. If we receive the testimony of man, the testimony of God is greater. Amen. For this is the testimony of God, that He has sworn concerning His Son. Amen. Thank you, sir, ha. Salamat.
Kung yung testimonya nga ng tao, pinapaniwalaan eh. Labi na ngayon, maraming testimonials. Kasi marami nagpakapasar eh. Di ba? Testimonials. Meron yata ngayong week. Sa inyo yata sir, testimonials, di ba? Palakpakan. Galing. Di ba? Testimony nga ng tao, pinapaniwalaan eh. Labi na ang testimonya ng Diyos. Amen? At ano yung testimonya ng Diyos? Parte yan iyabugtong na anak. Amen? Kaya mapatid ko, may masaling nga iyo. Yung Bible, sulat na ng tao yan eh. Tama hindi? Tama. Huwag kayong magagalit pag sumiri nga, sulat na ng tao yan. Kasi kung hindi tao nasulat nito, di natin maintindihan. Ang problema lang, hindi basta tao. Kagaya ng binasa natin kanina, ginggiyan, hira, anbaran ng Espiritu. Kaya may mga Kristiyano na sisina pag sinabihan, sulat na lang ng tao yan eh. Huwag kayong magagalit. Normal, totoo naman talaga eh. Kasi kung ang Diyos ang magsusulat, masusunog yung papel. Matubod it paper. No? Kaya ang Diyos, sabi ng Bible, kagayahiyan kalayo. Hebrews 12:29, for our God is a consuming fire. Naalala niyo mga kapatid, saan sinulat ng Diyos yung 10 utos? Di ba 2 tipak na bato? Isipin mo kung kada page ng Bible bato. Ang kapal ng Bible. Kasi ang Diyos, ang papel niya bato eh. Kaya mga kapatid ko, sabi ng Bible ng Hebrews 12:29, ang Diyos ay kagaya ng Hebrews 12:29, kay kalayo good nga nakakaugtang anaton Diyos. Normal ito, sumiringit tao nga. Bible nyo, sulat ng tao yan. Normal yun, totoo yun eh. Kaso nga lang, hindi basta tao. Sila ay mga tao na pinatnubayan ng Diyos. Amen? Sabay balikan mo liwat. Natuod kat dyaryo. Masaring history name. Oo, natuod ako. Sulat nga lang ng tao yun eh. Natuod ka na. Nagkikita ka sa Facebook, mga post. Bisa nga ni fake news, natuod ka eh. Dapat lalo kang maniwala sa salita ng Diyos. Amen? Ganyan mag-counter ng mga taong kumukontra sa salita ng Panginoon. Gamitin mo rin yung sinasabi nila para hira makaintindi at kamatuoran. Sa ano nga, naniniwala ka eh. Kay Auntie Claire eh. Diba? Sa spokesperson ng palasyo. Niniwala ka sa Facebook, sa Twitter, sa mga buro balita. Mas lalo mong paniwalaan ang testimonya ng Panginoon. So, verse 10. Ano yung testimony ng Diyos? 1 John 5 verse 10. 1 John chapter 5 verse 10. Ano yung testimonya ng Diyos? 1 John chapter 5 verse 10. Sanglit adto natuohan anak kan Dios may adahini nga pagsaksi ha iya kasing-kasing. Kundi adton diri natuohan Dios buwaon hiya. Amen. Kay waray man hiya tumuod hanigin sisiring han Dios may tungodan niya anak. Verse 11. Sanglit amoy ni an pagsaksi naghatag ang Dios sa aton hanuwaray katapusan nga kinabuhi. Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Nga naada han iya anak ini nga kinabuhi. 12. May ada hini nga kinabuhi adton inuokyan han anak nga nawaray hini nga kinabuhi adton diri inuokyan han anak han Dios. O simple lang ang mensahe ng Biblia, si Jesus. Amen. Si Jesus ang mensahe ng Diyos. Kaya pag binasa mo yung Bible, lahat ng kasulatan sa Biblia nagpapakilala kung sino si Jesus. Sa Old Testament, prophecy. Sa New Testament, fulfillment naman. Sabihin sa Lumang Tipan, siya expected niya nga maulpot. Sa New Testament, siya ang sa katuparan, siya ang nag-execute. Ang Diyos nagplano, aniya anak it nag-execute. At ang Holy Spirit ang nagsiselyo. Siya ang nag-gios para yung plano umepekto ang baran ng Espiritu. So this afternoon, hindi na natin to pahalabaon. Kari ko lang ipakita yung mga bugtuan bilang introduction. Ano?
na ang Bible, hindi lang yan basta sulat ng tao. Kasi nasa daigdig tayo na yung mga tao, kinukontra nila sa salita ng Diyos eh. At bilang mga anak ng Diyos, dapat magkaroon tayo ng matibay na conviction sa kung ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sa laging issue sa community, issue sa pamilya, issue sa relasyon, issue sa gobyerno, laging salita ng Diyos ang nagiging basihan. Sabagat ang salita ng Diyos, 2 Timothy 3:16, an tibuok nga kasulatan gisulat pinaagi sa gahom sa Dios ug mapuslanon o mapulsanon kini sa pagtutlo sa kabatuoran, sa pagbadlong, sa pagtulid sa sayop ug sa pagtudlo sa matarong nga pagkinabuhi. Aron nga ang tawo nga nag-alagad sa Dios maandam sa pagbuhat sa tanang maayong buhat. Amen. So, ang Kristiyanong buhay magro-rotate sa Biblia. Ito yung magiging basis mo sa buhay anak ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, hindi lang sa tinapay nabubuhay ang tao. Amen? Matthew 4:4. Sabi ng Panginoon, di nila hakaranon nabubuhi ang tao, kundi hatag sa nga pulong nga nagawas haimim han Ginoo. So Mateo 4:4. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos mga kapatid na nandito tayo ngayong hapon. Amen? Bakit? Nakita natin na ang salita ng Diyos mahalaga eh. Makapangyarihan. Sabihin, mas mahalaga pa to sa pagkain. Kasi ang Diyos, hindi naman siya kumakain eh. Tama. Kasi pag ang Diyos kumain, sabihin, nagugutom siya. Ang Diyos, gamahanan man. Sabihin, pwedeng ang tao mabuhay kahit walang pagkain. Basta may salita ng Diyos lang. No? 4:4, Mateo. Kundi binmato ni Jesus, nasring ang kasuratan, nabubuhi ang tao, di nilahin tinapay. Kundi hantag sa nga pulong nga ginyayakan han Dios. Sabihin, nabubuhay tayo hindi lang para makakaon, kundi nabubuhay din tayo para sa salita ng Diyos. Amen? Kasi yung mga tao sa mundo, anira, baga, di naman siya nag-obserbar la. Kumbaga, maintindihan niya naman siguro ako. Anira, kinabuhi ang mulay ni. Balik-balik. Magmamatay ra aga. Ano't isip dayon ng normal na tao? Sabihin wala sa Panginoon. Siyempre, kailangan niya mabuhay. Kailangan niya maghanap buhay. Amen? Pakatara niyan hiyagi, mapalitiyahin, bugas, kanon. Hindi. Pag kanon kasi luto na eh. Pwede bugas, sura. Pag mga alas 5 na, maluto na naman siya. Matutulog na. Kinabukasan na mo liwat. Otro. Nakita niya mga kapatid ko. Bagay buhay ng tao, umiikot para sa mabuhay. At yung buhay niya nakadepende, sabi dito, sa Matthew 4:4, para sa pagkain. Hindi siya mabubuhay kung walang pagkain eh. Amen? Sabihin, dyan siya naka-base. Eh, siyempre, mamamatay ka kung di ka makaon. Amen? Kaya, minsan, nakaabat ka mo kalinop kay waray, kaon, magkapoy, sabi na ko ng trabaho, hagna, tapos pag-uli, waray pagod, niluto. Pa daw, mga baby, di pa nila ito ma-experience eh, mga kabataan natin. Pero pag alam ko na, alam niyo yung sinasabi ko. Sabihin ng kinabuhi, baga nakabase kita kung ano tat makakaon. Nakuha niyo mga kapatid. Pero sabi ni Jesus, hindi lang dyan pala nabubuhay ang tao. Sabihin, manginabuhi ka, di rin nakabase sa pagkain. Given na yun eh. Sabihin, dapat ang tao mabuhay din sa salita ng Diyos. Sabihin, ang buhay niya magro-rotate, pinagyan, pulong sa Ginoo. Manginabuhi hiya,
pinaagi sa kasuratan. Kaya, tingnan niyo mga kapatid, sa Matthew chapter 6, verse 33, anong sabi? Matthew 6:33. At mga kabugtuan, baga, kailangan natin itong malaman. No? Ano sabi? But seek ye first the kingdom of God. Hanapin ninyo muna, sabihin, kung sumaring nga first, sabihin, priority. Amen? Itong mga salitang ito, binigay ito sa mga anak sa Ginoo. Diri ini ginhatag sa diri anak sa Ginoo. Kay diri nila ini maintindihan. Ang alam ng mga waray sa Panginoon, mabuhay lang sila, sapat na. Pero yung mga anak sa Diyos, amoy ni itira life. Hinahanap nila palagi ang kaharian ng Diyos. Amen? Ano pa ang hinahanap nila? And His righteousness. Katwiran. Kingdom of God and righteousness. At saan natin makikita yung righteousness? Salita ng Diyos. Saan natin makikita yung kaharian ng Diyos? Salita ng Diyos. Amen? Kaya, kapag naging priority mo yan, ano sabi? Sumpay. And all these things shall be added unto you. Amen? Nakita niyo yung promise ni Lord sa Matthew 6:33? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabihin, talagang ang dapat ipinapakita ng Diyos sa atin, yung priority natin, salita ng Diyos, sabagat yung mga bagay na pangangailangan natin, hindi yan ipagkakait ng Diyos din. Amen? So, Christians are the people who live in the Word of God. Yung mga Kristiyano, sila ay mga tao na nabubuhay sa salita ng Diyos. Makikita niyo mga kapatid ko, itaw nga matibay sa salita ng Diyos, diri nalilisang. Amen? Kalmado la, kampante. Di nagpapanik. Bakit? Alam nila yung katwiran eh. Alam nila ano yung gusto ng Diyos at yung ayaw ng Diyos eh. Alam nila kung ano yung kalooban ng Diyos eh. Kapag alam mo ang kalooban ng Diyos, wala kang dahilan para mag-alala. Alam mo saan Panginoon kikilos, alam mo rin saan ang Diyos hindi kikilos. So, meaning, nagtitiwala ka, di ka mabara ka. Kaya nagtitiwala ka. May tapod man. So, malaking tendency na kapag wala sa salita ng Diyos, merong kawarayan, kumpiyansa. Yan ang pinaka-epekto niyan. Makita mo yung mga hindi Kristiyano, balita lang ng bagyo, natatakot na. Na ano sabi ng salita ng Diyos? Huwag kang matakot, anong mangyari sa'yo? Meron kang buhay na walang hanggan. Nakuha niya mga kapatid ko. Kasi yung pagtuo niya, nakatindog sa kasuratan. Kahit anong mangyari, magtaklob ng langit at lupa. Kaya, si Kristo, amen? Pinako siya sa krus. Wala yung magreklamo. Bakit? Alam niya kalooban ng Diyos eh. Wala yung mag-retaliate. Kaya alam niya kung ano yung kalooban ng Diyos. Nakasulat sa Lumang Tipan na merong mamamatay para sa kasalanan. Alam niya. Anong nasa mind ng Panginoon natin? Sige, pako niyo ako. Kalooban ng Diyos to eh. Pag alam mo yung kaburuto ng Ginoo, diri ka mabaraka. Kaya mga kapatid ko, kagaya ng hingyap ni Pablo kaninang umaga, we pray na patuloy na lumago ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. Sabagat dito tayo babagsak at dito rin tayo tatayo. Dito rin tayo maninindigan. Pag umarap ka sa langit, ano yung iharap mo sa Diyos? Unuway, sa tingin ba natin, tatanggapin ng Diyos yung salita natin? Kumbaga, pag pinakayanan ako it Ginoo, kakaroton ba niya it akon opinion sa langit? Hindi.
haharap tayo sa Diyos, ang gagamitin nating pang-argumento, salita niya din. Nakuha niyo mga kapatid ko? Sasabihin niya, ba't ka nandito? Sabi mo, Panginoon, magtuo ako eh. Amen? Kumbaga, yung inaral mo dito sa church, yan din yung ipanghaharap mo sa Diyos eh. Tignan niyo sa prayer, pagdadasal. Kapag ang prayer mo biblical, hindi yan tatanggihan ng Diyos. Bakit? Yung prayer mo may basehan eh, Biblia. Nakuha niyo mga kapatid ko? Kasi kung tanggihan ng Diyos yung salita niya, naglalaban siya sa sarili niya. Ngayon, para umuyon ang Diyos, it imo hingyap, hanapin mo muna kung yan ang kalooban ng Diyos. Amen? Ephesians 5:17. Be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Ephesians 5, verse 17. Tama. Salamat sa Panginoon. Ephesians 5:17. Wherefore, be ye not unwise. Huwag maging ignorante, kundi alamin mo kung ano yung kalooban ng Diyos. Amen? O, paano malalaman yung kalooban ng Diyos? Mag-aral ka ng Bible, malalaman mo yung kaburutan ng Ginoo. Ano't iya karuyag. Ephesians 5:17, sanglit, mabigat yung pagka-translate dito Medyo madig-unay no? So, dili, ayaw ka mapagpakalurong, kundi tinguha nga masabtan niyo ang karuyagan Ginoo ipabuhat ta iyo. So, sa pagdadasal, ganun din mga kapatid. Pag nagpe-pray ka, alamin mo muna kung yung hinihingi mo, gusto ng Diyos o hindi. Di ba? Lord, bigyan mo kong Mercedes. Mahirap intindihan. Bigyan mo ko ng Gucci. Gucci na bag. Yung sabi ng Bible, ang Diyos ibibigay ang iyong pangangailangan. Yung Gucci na bag, kailangan yan o gusto? Pag nag-istorya kasi kita partit needs tsaka wants, sabihin yung needs, hindi ka mabubuhay kung wala yan. Needs Ben, for survival Halimbawa, pagkain. Need yan. Amen? Diba, need. Halimbawa, kanon. Kailangan yun Ano pa? Bado. Kailangan yan. Pag wala kang bado, ba daw? Magkakalay-kalembang. Ano man nga ito nga baga kailangan baduan. Ano pa? Tugnaw. Wala kang damit Sabihin, may mga bagay na kailangan at meron din mga bagay na gusto lang. Halimbawa, binigay ko lang yung bawa kanina. Lord, bigyan mo ko ng Gucci na bag. Examinin mo muna, ito bang inihingi ko, gusto ba o kailangan? Amen? Pero kung nangingi ka sa Panginoon ng, Panginoon, bigyan mo ko ng pagkain. Kalooban ng Diyos, hindi. Kalooban ng Diyos yun. Kaya makita natin mga kapatid, wala sa ating pinagkukulang. Pagparte, hit kinahanglan. Amen? Iba kasing usapan pag gusto na Lord, gusto ko ng ganito. Lord, iba na yan. Lagpas na yan sa gusto, kailangan mo. Ang criteria lang ng Panginoon, yung kailangan mo lang. Hindi it imo karuyagon. So, nakikita niyo mga kapatid, yung pagpipray, kailangan inaaral din. Kung yung hihingiin mo ba, subay hit iya kaburot on o diri. Kasi minsan, ang labas nagiging demanding sa Diyos yung mga anak niya kasi hindi nila alam kung anong kalooban ng Diyos para era. So, sa pagdadasal, sa pagwawali, sa buhay araw-araw, kailangan nakabase sa salita ng Diyos. Amen? Kaya, sikapin natin nagbabasa. Magbabasa tayo lagi ng Bible. Umaga, isang chapter. Mayang gabi, isang chapter. Kinabukasan, isang chapter. Kada gabi, isang chapter naman. Makikita mo, isang araw, yung mga binasa mo, maaalaala mo. On the moment ng critical moment, sabihin, dumating yung punto na nasa kalagitnaan ka ng suliranin, ipapaalaala ng Diyos sa iyo yung binasa mo. At yan ang magpapatnubay sa iyo.
Wala anong ipapaalaala ng Panginoon kung wala kang binasa. Amen? So, mag-store ka ng salita ng Diyos. Psalms 19, verse 14. Psalms 19:14. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my Redeemer. Psalms 19, verse 14. Itugot nga inin akon mga pulong, Psalms 19, verse 14. Pati inin akon mga pamalandong, haatubangan mo unta karawaton, Ginoo, darangpan, manunubos nakon. So, mga kapatid, ngayong hapon, sana nakita natin kung gaano kagamhanan ang pulong sa Diyos. Naangay din kita manginabuhi. Dito tayo mamuhay sa salita ng Diyos. Sabi ni Douglas MacArthur, maalala niyo si Douglas MacArthur, andyan sa Palo. Meron siyang quote na saringhiya, kahit pagod na pagod ako sa gera, o kahit na anong busy ko, hindi ako hihiga sa higaan na hindi muna ako nagbasa ng Biblia. Makita niya, kahit i-search siya sa Google, may daniya quote na siniring sa interview. Sabi niya, kahit na anong pagod ko, kahit anong busy ko, pero hindi ako hihiga na hindi muna ako nagbasa ng Biblia. Ayan, yan ang nag-rescue sa atin panahon ng World War II. Kaya makita niyo mga kapatid, iba kapag ang tao pinapatnubay ng salita ng Diyos. Iba, may kapangyarihan mula sa Panginoon. Kaya mga kapatid ko, meron akong isang beses nag-comment ako sa post ng kapatid natin, sabi ko, Joshua 1:8. Basahin mo yung salita ng Diyos, bibigyan ka ng Diyos ng mabuting katagumpayan. This book of the law shall not depart out of thy mouth, Joshua 1:8. Josue 1:8. This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night. No? For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Saan nakabase yung success? Sa salita ng Panginoon. Joshua 1:8 yun. No? So, mga kapatid ko, dito na po tayo magtatapos sa hapong ito. At nawa, nakita natin gaano ka-importante ang Bible sa ating buhay. By decision, limbawa mga kapatid, pagpapagawa natin ng building. Pastor, yung pagpapagawa ba natin ng building nakabase sa salita ng Diyos? Amen. Amen? Amen. Bakit nakabase? Anong basehan natin? Anong basehan natin mga kapatid? Sa pagpapagawa ng building. Gitaw? Ano't aton basis? Kaya na magpapayad kita aton simbahan. Sige daw. Kasi baka mamaya gumagawa lang tayo ng bagay, hindi na pala nakabase sa Biblia. Mabalid ang ating habol sa pagpapagawa ng building, hindi ang building. Ang habol natin sa pagpapagawa ng building natin, pagkakaisa. Nakuha niyo mga kapatid ko? Kasi yung building, pwede masira yan. Pero ang pagkakaurusan ng church, yan ang mahirap matibag, maruba. So, ginamit ng Panginoon na paagi yan na tayo magkaisa. Nakuha niyo mga kapatid ko? Hindi talaga primary sa material eh. Sa lote, anong habol natin? Lote, hindi. Pagkakaisa. Yan ay experiment. Yan. Sabihin, ngayon, sinare ko sa inyo mga kapatid, no? Kasi para makita nyo na yung pastor nyo hindi nakabase sa material. Hindi ako nakatingin dyan sa nakikita. Mas malalim pa dyan ang ating basehan. Pagpapagawa natin ng building, paghulog natin sa lote, yan ay experiment ng pagkakaisa ng church.
Hindi basta para makag-arog kita, kundi makita natin yung bunga ng paglago sa ating pananampalataya. At makita niyo mga kapatid, basta ang church nagkakaisa, walang imposible. Amen? Yan. Kaya, ipag-pray natin. Amen? Ano pag-pray natin? Building? Hindi. Ang church. Amen? Kasi kapag ang church nagkaisa, hindi lang building ang pwedeng mapagawa. Makabili tayo ng high ace. Ano ba yung magandang ngayon, sir? Baga, ban. Hindi, walang imposible sa Panginoon. Basta ang church nagkaurusa. Makita ninyo yung service sa Mayorga. Hindi imposible magkakaroon tayo ng Sarakyan GTD. Anong basehan? Sa Ebanghelyo at pagkakaisa natin. Amen? Pero kahit anong ganda ng project, kung walang unity, walang mangyayari. That is the reality. Kaya, ang aking iniingatan, hindi basta yung material, kundi ang bawat mga anak sa Diyos. Walang imposible, basta ang church matibay. Amen? So, yan ay experiment. Huwag yung sabihin to sa mga kapatiran, ha? Experiment to ng ating pagkakaisa. Makikita natin sino yung kasama natin at sino hindi natin kasama. Makikita natin yung nag-exercise ng irapagtuungan, di rin nag-exercise sa irapagtuo. Makikita natin sino yung maduduguan at sinong lilipad palayo. Lalaman natin sa pamamagitan ng mga eksperimento ng pananampalataya. Amen? Ganda. Kaya sa church, dito yung battlefield, barracks to, training ground ng mga anak sa Panginoon. Hindi ko alam saan ako titira. Sir, nakaya naman doon ako tumira sa inyo. Doon muna ako kila Bad Melvin. Bad, merong kang lugar doon? Ayos lang siguro. Siguro gamit lang siguro. Transfer. Tapos kinabukasan, kinda Sister Nora naman ako. Pag palipat-lipat lang. Parang yun parang squatter Mapatid kasi yung aghas, waray pumulpot. Maganda sana nauna pag-ayad adto. Pero para makapag-take time kita, kung sa'yo ni maruba, amulaan nat unahon. Naton stage. Para habang nag-aayad dira, amotak bagbalin. Kaya mabibisig pa ko yan nga si Mana. Pag-areglarit akong TOR sa RTR. So mga kapatid, prayer lang. Amen? Paalala natin sa bawat isa ang pag-ibig ni Jesus. Yan lang ang mga pagpatuloy sa atin, biyaya ng Panginoon. At sugat pa man, alalayan natin. Kung baga may makita tayong loopholes sa ating samahan, alalayan natin. Kung kaya nating bitbitin laanin natin. Si may baga mabagin by the mga matigdaan ba hit pressure ato niraig ang puha Ginoo. Amen. Pero sa atin na nakakilala sa Panginoon, walang imposible. Pairalon ta naton pagtuo. Amen. So, let us pray. Mabarid, lahat po tayo tumayo.